gabay sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan siyang sumusubaybay. Mga kapatid, no? This verse sa Psalms, ito po ay liken sa mga humble hearts, no? At yung mga tunay na nagsasaliksik sa Panginoon. And we are confident na pag meron po tayo nito, tapat po ang salita ng Panginoon. Hallelujah. In Psalm 25, si Yahweh ay mabuti at makatarungan. So, mga kapatid, ang sabi po sa ating mensahe sa umagang ito, despite sa tangka ng mga problema, ng bagyo, ano man po sa palibot natin, keep on standing firm. No? Patuloy po tayong tumayo, no? Para sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, be still and know that I am God. Ako ang Diyos at I am God who is in control sa lahat ng bagay. Minsan kulang lang po talaga tayo sa pananampalataya and faith. Hindi po natin ina-activate. That's why makakalimutan po natin. At yun po ang isang bagay na dapat po natin i-remind sa sarili natin. So, ang ating pag-uusapan po sa umagang ito ay isang bagay sa bawat buhay Kristiyano. This is an actual situation no, na sometimes hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Amen? Sometimes, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Amen? Nangyayari po ba dyan sa buhay nyo? Kahit na ang dami mo pwedeng gawin, pero ang sabi mo, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. Brothers and sisters, hango po sa aklat ng Chronicles, 2 Chronicles, no, chapter 20, ang sabi po sa ating pamagat ay, what to do when you don't know what to do. Amen? Nangyayari po ba sa bawat isa sa atin? What to do when you don't know what to do? Ako din po ay nakakaranas po nito. Anong gagawin ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. So, parang paulit-ulit. Pag binasa mo po yun, paulit-ulit din po yan. So, sabi po in 2 Chronicles, chapter 20, verse 1 to 12, bear with me mga kapatid, yung Tagalog. Ang ganda po ng kwento ni Jehoshaphat. Sino po naka-encounter kay King Jehoshaphat? Pag-uusapan po natin si King Jehoshaphat. Hindi pa po namin natalakay ito sa Bible study, but malapit na po kami dito. Ang sabi po sa 2 Chronicles o pangalawang Chronica 21 to 12, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. Sundan niyo lang po ako kasi medyo tricky siya eh. Dami siya na. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag Day and Gedi. Sa mga Bible study student, ano po ba yung Edom? Alam niyo po yun, di ba? Edom ay yan pong lahi ni nakalimutan ni Isa. Amen. So, quiz po yan natin, no? So, ang sabi po dito, Edom ay malakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag din En-Gedi. En-Gedi is a place in the wilderness na mayroong tubig o oasis. Paliwanag po natin ng konti. At ito pong En-Gedi, no, na dating Hazazon Tamar, ay ito po yung iniinuman ng mga deer, na mga maliliit at mga dito po lang kasi may tubig. So dito po nananahan itong mga kalaban. Amen. Kaya nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na magkayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, sabi niya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring
Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Abraham is a best friend of the Lord. Amen. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at kaburulan ng Edom. Mga lugar na hindi nyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nung umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Brothers and sisters, alam po ng iba kung ano po yung Moabites, Ammonites, na dahil po tatalakay na po namin ito. Ito po yung mga anak ni lahi po ni Lot, no? Na galing sa Sodom and Gomorrah at sinave ng Panginoon dahil sa makasalanan ng Sodom and Gomorrah at hanggang nung nabuhay sila po ay nagiging kalaban ng Israel. Ngayon ito po ay ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito at ipinamana ninyo sa amin. Sabi po sa 2 Chronicle chapter 20 verse 12, ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila, hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Samahan niyo po ako sa kunting panalangin. Panginoon, napakabuti mo, Diyos, sa bawat buhay namin, Lord God. Lord, alam mo ang bawat puso namin, Lord. Hindi po kami karapat-dapat, Lord God, but of course, ikaw, O Diyos, ang nagtalaga sa bawat isa sa amin, Lord. Patawad sa anumang pong mga nagawa namin kasalanan, Lord God, sa mga naisip namin, Lord, na hindi nakakalugod sa inyo, sa mga nasabi, nasa puso namin, Lord God, nagawa sa bawat isa sa amin, Lord God. Patawad, Lord God. Linisin niyo po kami, O Diyos, dahil ang sabi mo, Panginoon, sa inyong salita, kung kami man po may mga pagkukulang, tatawag kami sa inyo at ito po'y pupunuin niyo. Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mo na nakikinig at handang sumunod sa inyo. Alam mo ang bawat puso namin at ikaw lamang ang makapagbabago. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming i-guide sa bawat takbuhin namin, O Diyos, ayon sa nais mo. Sa lugar na kung saan po kami, O Diyos, ay makakapagliig ng mabuti sa inyo. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu. Ito po ang aming samot langin, Ama. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12 in English, O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking for you, for your help. Mga kapatid, sino ba ang sabi ko sa inyo na nakaka-encounter na dito? Hindi mo alam yung gagawin mo sa daming problema sa buhay mo, no? Sa daming mga hinanakit sa puso mo, sa daming mga kalaban mo. Amen? Brothers and sisters, this verse na pinag-uusapan natin, ito po ay physical armies na aatak po sa kanila ni King Jehoshaphat, no? Sa Judah. Brothers and sisters, ito po, ang pangyayaring ito ay isang halimbawa sa bawat buhay natin na kung saan pag wala po tayong matatakbuhan at hindi natin alam yung gagawin, kailangan natin may plano sa ating gagawin. Amen. Ang sabi po dito, we do not know what to do. Ano po ba ang dapat natin gagawin? Pag tayo hindi natin alam yung ating gagawin. Nakakalito, ano po ang dapat gagawin kung hindi natin alam yung dapat gagawin? Parang ano lang po ito eh.
Parang yung kailan ako magpapahinga, puro lang ako pahinga. Amen? So, ganito po yun. Mga kapatid, sabi po dito, bago po tayo pag-usapan itong kwento ni King Jehoshaphat at ang kanyang mga kawan. Si King Jehoshaphat, and by the way, the Second Chronicles, the First Chronicles in the Bible is from the Old Testament. Ito po ay unknown author. Hindi po malaman kung sino po ang sumulat nito. But according to some scholars, ito po ay sulat ni Ezra, which is hindi pa po siya clear. No? So, ang sabi po dito, it is all about the histories of the Israelites. It is all about the records na kung saan kasyahan ng banal na Espiritu upang ipahatid sa atin na sa pamamagitan ng mga kwentong ito meron tayong mapupulot. At ito po ang kwento ni si King Jehoshaphat, which is si King Jehoshaphat ay isang king na pang-apat na hari ng Judah. Bakit magtanong kayo, ano ba po yung Judah at ang Israel? Brothers and sisters, before the Israel was divided into two. At si King Jehoshaphat ay pang-apat na hari kasunod sa kanyang kanyang ama na una. So siya po yung pang-apat, mayroon pang dalawa. So the Israel before was divided. Please check this. Ito po, the kingdom of Israel, ito po yung sinasabi dito na hinati po siya sa dalawa. Noon pa. No? The north of Israel was the Israel and the south is Judah. So dito po si King Jehoshaphat na nirahan sa Judah, which is the tribes of Judah, according to the 12 tribes of Israel. Medyo po ito, sundan nyo lang po ako. Kasi kung alam niyo po yung 12 tribes of Israel, dito po natin malalaman ito. Amen. So, brothers and sisters, si King Jehoshaphat ay masunuring hari. Si King Jehoshaphat ay isa po siyang may takot sa Diyos at lagi po siyang kumukonsulta sa Panginoon. Namatay po siya at the age of 60. Maiksi lang po yung buhay niya. Bakit? Dahil po ang kanyang weakness ay lagi po siyang nakikialay, take note, nakikialay o nakikakampit sa mga kalaban. Nakuha po ba tayo? And that's why, brothers and sisters, sa buhay natin, beware. No? Ang kalaban, the Satan is a liar, and kailanman ang demonyo ay liar. Ang sabi nga nila ko, don't give the devil a foothold. Kasi kung ibigay mo yung daliri mo, mamaya kakainin na yung buong kamay. So, ito po ang kinahinaan ni King Jehoshaphat, na lagi po siyang nakikialay, nakikiisa sa mga kalaban niya. So that's why, bandang huli, napag-isahan siya. No? So, ang nangyari po ay nung nalaman na lilipulin na po sila, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. So mga kapatid, ang sabi po dito sa bawat buhay natin, lalo-lalo na pag nakikita mo na sangkatutak na yung mga problema sa buhay mo, sangkatutak na yung army na nakakapalibot sa inyo. Amen? Anong gagawin mo? Ang sabi po sa salita ng Panginoon, you have to stop. Napakasimple lang. You have to stop and ask the Lord. Dahil pag ikaw ay, minsan sa buhay natin, di ba sa sobra-sobra ng gulo ng isip natin, sa buhay natin na sa sobra ng mga problema natin, you have to stop and ask the Lord. Dahil ang Diyos, alam po natin, and He will tell you kung ano ang gagawin. Ang sabi po sa 2 Chronicles, ituloy po natin, ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 13 to 14, as so the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. The Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name was Jahaziel,
son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jeiel, son of Mattaniah, a Levite who was a descendant of Asaph. Brothers and sisters, nakikita po natin dito, sinasabi ng Panginoon, makinig ka. And verse 15, He said, listen, the Lord is telling you what to do. If you stop and ask and seek the Lord is always near to tell you the truth. Sabi po dito, ito ang gagawin mo, makinig ka, all you people of Judah and Jerusalem, listen. King Jehoshaphat, this is what the Lord says, do not be afraid. Amen. May bagyo lang po na dadating, medyo hindi na po tayo kampante. No? Do not be afraid. Alam ng Diyos ang nangyayari. He is a God of in control. Lahat po yan, alam niya, at ang sabi po ng aming Bible study kagabi, kahapon, mayroong isang kapatid na mayroong ipo-ipo na gumagalaw sa bahay nila, malapit na napakalaki. Pinanalangin niya ang ginawa ng Panginoon, ang ipo-ipo ay hindi sumentro sa bahay nila, napagilid ng bahay niya at ang puno lang ang natumba. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ay pinag-usapan namin sa Bible study kahapon at ito po ay kwento ni Sister Vedos, kung tama po sabi niya sa kay Sister Esther. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid sa bawat buhay natin. Wala na po tayong ibang takbuhan kung tayo'y na-corner. Amen? Di ba, pag hinahabol ka na ng kalaban mo, ako dati naramdaman ko, nung elementary pa kami, hinahabol ka ng kalaban mo, wala ka namang takbuhan. Tutigyan ka na lang, di ba? Yumuko ka na lang. Tanggapin mo na lang kung ano ang gagawin sa iyo. But brothers and sisters, right now, iba na. Tumigil ka, alam mo may Diyos ka, manalangin ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi po kay King Jehoshaphat, now listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says, do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, the vast of mighty army, napakadami. For the battle is not yours, but of God's. Tomorrow, tingnan niyo mga kapatid, di ba? Ang Diyos ay laging nagbibigay ng instruction. Nung ginawa yung arka ni Noah, meron po siyang detalling instruction. Amen. Ang sabi dito, tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz. Ibig po sabihin sa bundok ng Ziz, at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. Mga kapatid, hindi na po natin pag-isa-isahin po itong mga nakasabing lugar na ito. Pero tingnan po natin na kung ikaw ay nakandito, ang kalaban mo ay nakapalibot na sa'yo. Ganun din po ang akala po natin sa buhay natin na ang problema natin sangkatutak, tambak-tambak at natatabunan na. Kaya sabi mo, Lord, napakadami kong problema. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Mga kapatid, ang sabi po dito, but you will not even need to fight. In 17, sabi niya, but you will not even need to fight. Take your positions. Then stand still and watch the Lord's victory. Hallelujah! Hindi ka na kailangan lumaban. Then stand still, sabi niya, no, and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Grabe naman ito. Tayo kaya, mga kapatid, pag sinabayan tayo ni Lord, maniniwala po ba tayo? Kaya nga po, ang mga pinag-usapan natin, minsan, ang ating talagang pananampalataya ay napaka-liit. Sabi nga po namin sa aming pinag-usapan, dadating lang po si Judith, alam niyo po si Judith,
Dadating lang po si Judith, kinakabahan pa na. Sa totoo lang po. Sino po naka-realize dito? Judith. Judith, hindi mo the Judith of hills. No, mga biling mo, Judith po, sabi ng kadami. Judith. No, Judith ng tubig, Judith ng internet mo, Judith. Lahat ng Judith. Bisaya po yung Judith. Nakakatawa si Elias. Brothers and sisters, totoo po. Kaya po alam mo, ang Diyos gumagawa naman ng paraan. Nakarelate po yung aking kasama sa, alam na ng aking kasama sa aking konting news. Totoo po yun. Nakakalagpas, nakakatawid na ano. Dahil alam mo, si Lord naman ang gumagawa. Kasi alam mo, kung nakita ka niya, hindi ka niya pababayaan, lalo na ikaw, anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na pinapabayaan ng Panginoon. In Proverbs. Amen. Hindi po niya pinapagutuman unless ikaw ang gustong hindi kumain. Amen. Totoo po, unless hindi ikaw ang gagalaw. So mga kapatid, ang sabi dito, for He is with you, people of Judah, Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go against them tomorrow, for the Lord is with you. So brothers and sisters, huwag ka nang sabi ng Panginoon sa kanila, stand still. Maniwala lang kayo, mananampalataya lang kayo. Kasi po, kunti lang po ang mga tauhan ni King Jehoshaphat. Hindi po nila kaya yung army na nakapalibot sa kanila. Ano ang sabi po ng Psalm 46:10? Ang sabi po dito, stand silent. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. Ang sabi po sa isang salin, stand silent, know that I am God. I will be honored by every nation in the world. Kapatid, kung may pagdududa ka pa dito, ayusin mo sa Panginoon. Salita ng Panginoon, be silent. Trust the Lord. Trust His process. Amen. So, sabi po, no, sa experience ko po, sa totoo lang, sa mga nangyayari po sa akin, for the past 2 years and a half, I am also struggling, hindi lang po kayo. Ako po ay, mga kapatid, may mga bagay din na dinidil kay Lord na sometimes kailangan mong iluhin. I hope kayo din, mga kapatid, huwag po tayong tumigil. Kung ano man po ang ating dinidil kay Lord, dadating ang panahon, ibibigay. Amen. Sa ngayon, I trust the Lord. I trust His process. Sa ngayon, medyo, sabi mo, hindi maliwanag, hindi naguguluhan, kapatid. Stop and ask the Lord. He will show you what to do. He will give you the way. So sabi po sa Psalm 25 verse 4 to 5, show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me. For you are the God who saves me. All day long I put my hope in you. Sayang naman itong verse na to kung hindi po natin pinagtiwalaan. Amen. Ang Diyos lamang ang magsasabi at magtuturo sa bawat isa sa atin ng tamang daan. Ituturo ka pa niya. Dito ka lumakad. Huwag dyan. Amen. Ang kailangan lang po natin ay magiging close kayo. Sumunod sa mga nais niya at sa kanyang salita. In Jeremiah 33:3, one of my favorite verses, sabi po dito, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ask me. Sabi ng Panginoon, ask me and I will tell you remarkable secrets that you do not know about the things to come. Kapatid, napakahiwaga ng verse nito. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.
Pag hindi mo alam, nagugulumihan ka, hindi mo alam ang gagawin, ang sabi po ng salita ng Panginoon in Jeremiah 33:3, tawag ka sa akin. At sasagutin kita at ibibigay ko sa iyo ang mahiwaga at ang mga bagay na hindi mo pa makikita at ang mga bagay na hindi mo alam. Hindi po ba tayo namamangha? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat mamamangha ka. Ang sabi ng kanta natin, leave me astounded. Leave me astounded. Leave me amazed. Napakabuti ng Panginoon. Dapat ikaw, kapatid, pag nanamnamin mo ang salita ng Panginoon, dapat mamangha ka. Hindi ka namang, dapat ang salita ng Panginoon totoo. Pag iginamit mo sa buhay mo, gagawa ng totoo po ang salita ng Diyos at kailanman hindi po siya sinungaling. Next, after you stop and ask the Lord, you have to think and look unto God. And He will show you the way. Brothers and sisters, ang sabi po ng ating verse in 2 Chronicles chapter 20 verse 12, O our God, won't you stop them? Pwede mo bang patigilin? We are powerless. Wala na po kaming magagawa. Wala po kaming lakas para lumaban sa kanila. At hindi namin alam ang gagawin. But, take note, brothers and sisters, mayroon pang pag-asa. Mayroon pang pag-asa. That's why, mga kapatid, sa bawat pighati, sa bawat problema, mayroon talagang pag-asa. Amen? Ang sabi mo din, but we are looking to you for help. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Wala ka nang magagawa. Isuko mo kay Diyos. Tawag ka kay Lord. Brothers and sisters, kahit po ako, kahit si, I am accountable to the Lord. Sa mga actions ko, sa mga gawa ko, I am not perfect and gusto kong magpaturo sa Panginoon. Gusto kong magpalinis sa Panginoon. That's why I am always looking unto Him. Wala pong malinis sa akin. And one thing more, ang pakaganda, pag hindi mo alam, ang sabi ng Panginoon, you have to think and look na mayroon kang Diyos na hihingan ng tulong. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi po dito, but we are looking to you. Hindi po sinasabi, we are looking to your sisters. We are looking to your father, your mother, your parents, your friends. We are looking to you. Kasi po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon in the center of the Bible verse, sabi nga po, para po sa kaalaman ng bawat isa, ang sabi po ng Psalm 118:8, no? I would rather trust God than man. Amen? Meron pa dyan, nakalimutan ko. I will put my confidence in God, not man. Napakabuti, totoo po. Kasi, kahit po kapatid mo, kahit, sabi nga po natin, kahit magulang mo, hindi po sila perfect. Sila po ay nagkakasala din at sometimes nagkakamali din. So lahat po tayo hindi perfecto. That's why the Lord is telling us that the center of the Bible, the verse, trust in the Lord. Hindi sa tao. Napakabuti ng Panginoon. Kasi po, pwede kang magkamali sa tao. Talagang magkamali ka sa tao. So mga kapatid, no? Ang sabi po dito, ituloy po natin ang kwento ni Jehoshaphat. So, think and look unto God. Ang sabi po sa verse 20, pakaganda po, tingnan natin. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said,
Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Believe in the prophets and you will succeed. Ang mga prophets na sinasabi po dito ay yung mga pinupuntahan at mga alagad ng Panginoon na nagsasabi po sa kanila. In 21, after consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army. Praise and worship team. Remember, you are always the frontliners. At target po kayo ng kalaban. Sa giyera po dati, ang mga worship team, ang mga drummer, ang lahat ng mga tumutugtog, sa unahan po yan ng giyera. At pwede po kayong matamaan. Kayo po ang aawit magpapalakas para po sa mga nanghihina. Kaya po ang sabi dito, appointed singers to walk ahead of the army. Alam niyo po, sa mga military, mayroon pong chanting kasi po parang napatanggal yung mga pagod nila. Step right, para po magpapalakas. Amen? Sa mga nakaranas po ng citizen army training. Sabi po dito, this is what they sung. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Amen. Pansinin nyo, ang kanta po, totoo po yan. Pero dito po, talagang ang mga kanta, tunay na nagaling sa Panginoon, sa salita ng Diyos. At the very moment, they began to sing and give praise, the Lord caused, listen, brothers and sisters, napakaganda. At the very moment, when they start singing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Hallelujah! Kaya po, kapatid, may nadinig po ako, naguguluhan ka, nagugulumihan ka. Start singing praise and worship to God. At sila po ang mga nanggugulo sa isip mo, sa buhay mo, sila po ang magsasatukan. Amen. So the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. No? Ang sabi ng Panginoon kanina, sa ating think and look unto God, and He will show you the way. Ang ginawa po ng Panginoon, aaway niya yung kalaban. In 23, the armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed everyone of them. Grabe, bakit kaya? After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. Inuna po nila yung army ng Seir at ang Moabite and Ammonites ay nag-aaway-aaway. So when the army of Judah arrived, hindi pa po nakadating ang army ng Judah. At the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground. As for us, they could see not a single one of the enemy had escaped. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, sa buhay ko, maniwala po tayo, sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Think and listen. Stop and ask. The Lord is telling us what to do. Ang sabi po dito, not a single one of the enemy had escaped. Kaya niyang pag-away-awayin ng mga kalaban at ang mga nanggugulo sa bawat buhay ng kapatid, mas kayang-kaya. At hindi po ang Panginoon magtitira kahit isa. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Maniwala ka kapatid, ito po ay magaganap ayon sa pagtitiwala. And 20, ang sabi po dito, sa buhay natin, brothers and sisters, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na. Kung ngayon, sa simula, naguguluhan ka pa,
humingi ka, katagpuin mo ang Panginoon, tumigil ka, ibigay mo ang lahat kay Lord. Surrender all the things that mga nanggugulo sa buhay. Kahit ako, before I start reading this, Lord, ano man po ang nais niyo at mga nanggugulo na hindi nakakatulong sa akin, surrender it to the Lord. Mga kapatid, wala na pong the best kundi yung makakalaya po tayo sa mga bagay-bagay na meron tayo sa buhay natin. This is not me talking to you. The Lord is talking to you. Kahit po sa akin. Kasi po ako, under attack din po ako. But I am strong and I know that God is with me and nothing can against me. Ang Panginoon lamang ang ating sandigan at kailanman hindi po tayo matitipag. Amen. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, keep your eyes on Jesus, our leader and instructor. Wala na pong iba. Hindi niya po sinabi yung kanyang anghel. Hindi niya po sinabi si Moses. Hindi niya po sinabi. Ang sabi niya, keep your eyes on Jesus, our leader and instructor. So number 3, ang sabi po dito, this is napakaganda yung ending ng kwento nito mga brothers and sisters. Sabi po dito, you have to taste and see the Lord. Sabihin nyo, bakit po titikman? No. Taste is lasapin. Tama po ba? Lasapin. Namnamin. No? Ang kabutihan ng Lord. At dahil ang Panginoon ay mabuti, puno ng biyaya at grasya at sabi po ng salita ng Panginoon in 2 Chronicles 25, 20-25, King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. Alam niyo po yung plunder, yun po yung mga bagay-bagay na mga naiwan nila. Dahil patay na po sila lahat eh. So, may mga ginto, ano-ano pa yung mga naiwan po dyan. Brothers and sisters, sabi dito, they found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, more than they could carry. Tumigil lang sila, hindi lang sila lumaban, naniniwala lang sila sa Panginoon, meron silang yaman. Napakabuti ng Diyos. There was so much plunder that it took them 3 days just to collect it all. Hallelujah! So brothers and sisters, sa bawat buhay natin, kung tayo din po ay maniniwala sa salita ng Panginoon, that we have to stop and ask the Lord, think, no? And, ano pa ba kanina sabi natin? Look unto God so you can taste and see the goodness. Just sa nangyari po sa buhay ni King Joseph. Ang sabi dito, 3 araw nilang inipon yung mga yaman ng mga kalaban. Hallelujah. So on the 4th day, they gathered in the valley of blessings, which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. It is called the Valley of Blessings today, which is, they called it before, the Valley of Beraka. Or, nung sila na po ay nang samsam, sila na po ay nakakuha ng mga yaman, they called it the Valley of Blessings. Sino po gusto magkaroon ng Valley of Blessings? Hallelujah. Praise Jesus. Hindi po biro ang magkaroon ng Valley of Blessings. Alam po natin yung pinagdaanan ng kwento natin. But, ang sabi nga ng ating kwento, you have one hope in the Panginoon lang. You have to look unto the Lord. Wala na iba. Kaya sumunod sa utos niya, ang nais niya, tayo po ay pagpapalain. That's why, brothers and sisters, no, mayroon akong isang nakwento kagabi na really thank God. Brothers, kung sino ka man, na ikaw ay nakinig sa Panginoon, expect the unexpected blessings of the Lord. The Lord knows you. The Lord knows your heart. Ingat ka, baka hindi mo kaya yung blessings ng Panginoon sa'yo.
dahil sa pagsunod mo. Amen! Hallelujah! Paghandaan mo, kapatid. Kahit ako, ang gusto ko, Lord, I want to obey you. I want to follow you. I want this vast blessings of the valley. Kaya kung ikaw ay sumunod sa Panginoon, expect the unlimited blessings of the Lord. Hindi mo kayang sabi sa Malakay nga, galing sa Times, punta na po tayo, no? That there's no storage na pwede imbakan. Kasi po sumunod ka sa gusto ng Panginoon. And this will happen sa buhay ni King Jehoshaphat and his members. Alam nyo, mga kapatid, kwento ko po sa kay Doc po yan. What I really desire nung kami po ay bago magsimula ng church, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto namin na ang bawat anak mo na idinadako mo dito pagpakalain, so that they will know your glory. They will know you more. Gusto po namin na, alam mo, pangarap po namin, nakikita niyo po yung mga sasakyan po dyan sa labas. Gusto po namin maapaw-apaw lagi dyan sa linggo. Dahil ikaw, kapatid, kung sino ka man, meron kang isang naka-reserve dyan. Amen! Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Hindi po ito biro, and there is nothing impossible with the Lord. Sumunod ka lang sa Panginoon, pagpapalain ka. Natutuwa po kami talaga. And sa ngayon pa lang natutuwa po kami, natutuwa ako. How much more si Lord, kahit may bagyo na dito po. Palakpakan niyo ang kanyang mga sarili. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, brothers and sisters, ang sabi po sa 27, then all the men returned to Jerusalem with Jehoshaphat leading them. Overjoyed, ikaw ba naman? Ang dami mong blessings, hindi ka ba natutuwa? Amen. So, pag ginawa mo lang, sinunod mo lang si Lord, maya-maya, mayroon ka ng pagpapala. Dahil sa obedience. Overjoyed that the Lord had given them victory over their enemies, they marched into Jerusalem to the music of harps, lyres, and trumpets, and they proceeded to the temple of the Lord. When all the surrounding kingdoms heard that the Lord himself had fought against the enemies, at ito pa yung pinakamaganda, mga kapatid of Israel, the fear of God came over them. So Jehoshaphat's kingdom was at peace. So, for his God had given him rest on every side. Hallelujah. Para ka lang nakatulog sa masarap na kama. Kasi kung mayroon ka ng katahimikan sa buhay mo, yung mga problema mo sa buhay mo, tumigil ka lang, tinignan mo lang ang Panginoon, nagtiwala ka lang, gumawa ka lang ng tama, makakapagpahinga ka na. Amen? Thank you, Lord. Palakpakan natin ang mga. So mga kapatid, sabi po in Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Totoo po ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Sino po nananalig sa ating Panginoon? Taas po ang kamay at pumalakpak. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus! Now, sabi po sa Proverbs 3, verse 4 to 6, if you want favor with both God and man, sabi po natin ito nung nakaraan, napakaganda pong verse ito, and a reputation for good judgment and common sense, then trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Napakaganda. So mga kapatid, in conclusion, can I call the worship team? Hallelujah. What we are going to do in times when we don't know what to do, we have to stop, look, and listen. Simple lang po, minsan ng ating Panginoon, mga kapatid,
Ang sabi po ng Diyos, kung ikaw ay nahihirapan, come unto me and I will give you rest. Kapatid, pag ikaw ay nahihirapan, you have to stop, look, and listen. Have a deep breath. Trust the Lord. He knows everything. He is the omnipotent God. He is the omnipotent Father. He is a Waymaker. Meron tayo po ito mayo. Worker, promise keeper.